Mga kapuso, marami sa atin ang gustong tutukan ang ating finances ngayong 2024. Paano babalansehin ang 3 Ps? Ang una, pag-iimpok, pag-iinvest, and of course, yung pagbabayad ng utang na mahirap gawin. Pero hindi alam kung paano ito magkakatotoo. Kaya para gabayan tayo sa Money Mothers, makakasama natin si Miss Minda Orjalo, isang financial advisor. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Ma'am Minda. Thank you, CJ, and thank you po sa pag-welcome sa akin dito sa GMA Regional TV. Alright, what is financial management? Mayaman lang ba ang may K gumawa nito? Maganda po itong katanungan natin, no? Itong financial management, this is actually budgeting, no, and controlling, managing our finances. At yung para sa mayaman lang ba, actually mas mahalaga po ito, very important ito sa mga nasa average and sa mga yes po. At para naman malaman din at may apply itong financial management. Ano-ano yung mga diskarte o tamang diskarte sa money management? Kailangan meron po talaga tayong budget rule na tinatawag. Okay. At itong budget rule po, pasok yung mga percentages kung saan mo ilalagay yung para sa savings, para saan yung investment, para saan yung needs. Okay. Meron tayong sinusundan. Depende po ito sa Sir CJ, depende ito sa financial goals and priority po natin. Okay. Pero meron bang mga technique upang makaipon ang isang tao? Yes, personally, ang aking pong ginagawa. Yes, based on your experience. Yes po, based on my experience. Before ko itatabi yung para sa savings ko, kapag andyan ang aking earnings sa isang buwan, nagtatabi ako 10% sa tithes para sa church. Kasi mababawasan ngayon yung para sa dapat savings na. Pero kailangan magtabi tayo 10% para sa church tithes, ang tawag po natin dyan. And then, itatabi ko na po, isa-separate ko na yung para sa mga needs. Ito kasing mga needs, hindi po natin ito pwedeng tipidin gaya ng food. Kasi health is wealth, kailangan din talaga natin ng food. And then itatabi po natin yung para sa bills, hindi naman natin pwedeng i-delay. So once na naitabi ko na yung para sa needs and tithes, that's the time po na yung maiiwan, i-divide ko into 2, savings and investment. Okay. Pero ang problema, may mga kapuso tayo, may mga kababayan tayo na kulang pa yung kinikita doon sa ginagastos nila. Ano ang dapat nilang gawin? Actually, kahit nga po businessman yan, professional man yan, anuman trabaho natin, kung hindi naman talaga tayo galing sa mayaman, sabihin nating mayaman na pamilya, minsan kinukulang pa yung ating pong kinikita. So, kung ganyan po, may mga tips tayo, gaya ng pagsa-sideline, no? Paghahanap doon na tayo papasok sa pag-i-invest. Ano? Yes. And syempre, kailangan po talaga natin na i-budget din. Time management. Kasi kung may work tayo full-time, tapos magsa-sideline ka, kailangan ng time management. Para po madagdagan yung ating earnings. At aside sa makapag-save tayo, nakakapag-invest din po tayo. May formula ba na dapat sundin sa money spending? Actually, others would suggest yung 50-30-20 budget rule. 50% will go to the needs, then 30% sa wants, 20% sa spending. Pero others would also suggest na ang 50% dapat napupunta sa savings. Tama, Gaya nga ng sabi ko kanina, depende po ito sa priority and financial goal natin. Kasi iba-iba po yung tao Iba-iba yung goal natin, kung ano ba yung, bakit ka mag-iipon? The first kung question minsan ka may one-time millionaire na tinatawag di ba? Maling mindset po yun. Kasi kapag yun ang mindset mo at na-practice mo yun, lagi mo nang gagawin yun. Na kapag meron sa'yo, lagi mo nang i-spend hanggang sa wala ka nang na-save. Kaya talaga number 1, Sir CJ, ang importante yung proper mindset yung good mindset. Yun yung dapat na before ka mag-spend, before ka mag-save, before ka mag-invest, you ask yourself first, what is your financial goal? Okay. So kailangan may goal. Yes, meron po tayong plan. Para kapag tinatanong natin yung sarili natin, we will build yung proper and good mindset. Okay. Ano yung mga smart investment na pwede natin gawin base sa kita ng isang tao? Meron tayong tinatawag na real estate
Ayan, Alright. kung talagang malaki yung ating pong na-save, pwede natin ilagay sa property, bahay, lupa. Di ba? Usual, ganyan ang mga sinasabi ng mga experts. Pwede rin sa tinatawag nating VUL, that's which stands for Variable Universal Life. Okay. No? Okay. Yan po yung tinatawag nating life insurance kasi it offers different plans. Merong pang tinatawag nating sphere, no? Meron siyang savings na, merong protection, meron siyang educational plan na ino-offer for health as well, and then state planning. So, maganda rin po itong VUL na tinatawag. And of course, Sir CJ, Okay. pwede rin tayo mag-invest sa business. Oo, I mean to oo, business. Oo. Kasi syempre, napapaikot po natin yung ating pong pera, at the same time, kumikita At siya. may hinihintay ka. Di ba? Yes. Yung Yung passive oo. income na tinatawag po natin. Okay, mapunta tayo sa pangatlong P. Di ba? Nag-start tayo sa pag-iimpok, pag-i-invest. Oo. Doon tayo sa pagbabayad ng utang. Kahit sino naman na pinagdadaanan yan. Yes. Yung makakahiram ka ng pera sa kapwa mo. Pero, maiiwasan ba to? Ito nga pag Oo. hiram ng pera, Pag-utang. pag-utang ng pera. Kung talagang kailangan, at halimbawa, ano po yan case-to-case basis, kung kailangan panggatas ng anak mo, Oo. kailangan pambili ng pagkain mo sa pamilya, at gutom na kayo, at may mahihiraman ka, why not? Kakapit ka talaga. Yes po, kailangan din talaga. Pero kung Pero, hindi ayan, naman, gusto ko yung pero. oo, kung hindi naman kailangan talaga, Mm. question there is, bakit tayo umuutang? Oo. Para saan mo gagamitin yung pera na yun? Pampariband. So, Oo, pwede kasi dahil kailangan mo, pwede rin na dahil pang capital sa isang business, yung mga Pwede yun, gandang pwede yun. mindset. Oo. Oo. Kasi napapaikot, nakakabayad ka na, meron pang matitira sa'yo, na pampaikot mo ulit. Oo, okay. Ganun na sa business. Pero kung humiram tayo para sa isang bonggang celebration, Oo. like meron tayong... It's big no-no. Yes po. Yun ang personal experience ko, yun ang naipapractice ko po sa akin sarili. Tapos mahihirapan ka pag magbayad. Mahirapan, lalo na kung ang earnings mo sapat lang para sa needs nyo monthly. Mm. At hindi mo naman alam wala Magpaikot. tayong sideline. Oo. Okay. Nako, marami pa sana tayong pag-uusapan tungkol dyan, pero tapos ang ating oras. Okay. Siguro kung may mensahe ka sa ating mga kapuso tungkol sa money matters, tungkol sa financial management, go ahead po, Ma'am Minda. Ayan po. So, balikan ko lang yung pagbabayad ng utang, no? So, number 1 po talaga na ating pong isa sa isip ay yung willingness to pay natin sa ating pong mga napaghiraman. Kasi kasama po doon yung tiwala sa atin ng tao. And sa pag-manage po ng ating mga finances, andyan po yung number 1 ating pong good mindset. Kung saan mo itatabi, saan mo ipupunta ang ibang percentage ng kita mo, at yung pinag-iinvestan mo ba ay sa tingin mo, ano yung level of risk mo din? No? Sa tingin mo ba ay kikita at ito ba ay malulugi? So, marami po tayong factors to consider, no? At itong pagsisave, napaka-importante po ito. Especially, we start the year with savings para po sa pagdating na naman ng December. Ayan. So, mapaghahandaan na naman po natin. Ayan. So, ayun po. Maraming salamat po at I hope, no, nakatulong po ito at nai-apply po natin sa ating pong buhay. Ngayong 2024, 2024. beginning to din mag-i-impok na ako. Thank you so much, Ma'am Minda. Thank you so much. Mga kapuso, nakasama natin si Miss Minda Orhalo, isang financial advisor.